ang England, Italy, Portugal, ang Switzerland, Uzbekistan, Russia, Alabama, ang mga kapatid natin na nakikinig sa United States of America, tulad dito po sa Tennessee, United States of America. Kumusta pong lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan? Atin pong pinasasalamatan, lalo tigit atin pong batin ang ating mga newly baptized. Ngunit bago po yan mga kapatid, tayo muna po ay mananalangin. Dakilan naming Diyos na nasa langit, nagagala kami at nagpapasalamat sa inyong mayamang pag-ibig. Sa muli, Panginoon, inyo nawang patnubayan at pagpalain ang aming pagpapasa papawid, makita, malaman ng mga tao ang inyong mga dakilang salita, bawat isa sa aming makinabang at maging handa sa nalalapit ng pagtatapos ng sanglibutan at sa pagbalik ng aming Panginoong Hesus. Bigyan kami ng karunungan ng langit, Panginoon, at salamat sa inyong pagdinig. Sa pangalan aming Panginoong si Jesus. Amen. Mga kapatid, maganda po ang ating pag-uusapan ngayon. Napakaganda at napakahabang sulat po ito ng isa pong Catholic Faith Defender o Roman Catholic Faith Defender, at ating pong bigyan pansin mga kapatid ang kanya pong sulat maya-maya ng konti. Ngunit atin muna pong batiin ang ating mga kapatid at mga kaibigan at welcome sa ating pong Jesus is Coming Again Ministry. Lalo tigit, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, ang ating pong mga newly baptized. By the way, sa sino pong gusto magkaroon po ng USB, meron po tayong fundraising USB mga kapatid. Mag-message lang po kayo sa akin o dili ba kaya dito po kay Brother R. James Agom, 0926701258. Yan po ang number. O di ba kayo mag-message kayo kay Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Search lang po niya sa Facebook nyo. At gayon din po naman sa ating Jesus is Coming Again Ministry. Mga kapatid, andito po yung dalawa na nagpabinyag. Si Eric Eckley at saka si Brother Eric Eckley at Sister Lisel Ferrer. Ito po yung ating dalawa sa mga listeners, mga kapatid, na mga Catholic na sila po ay nagpabinyag. Then, atin din po namang tatanggapin ang mga pictures ng galing po sa Presbyterian Church, dalawang pamilya, mga kapatid na nagpabinyag din po naman. So, welcome, Brother Eric Eckley at saka Sister Lisel Ferrer. Aking binabati kayong lahat. Well, inyo po itong makikita mga kapatid sa ating Facebook account at akin po itong ipopost. I-welcome po natin ang mga kapatid na ito. Bunga ng atin pong pakikinig. Pakikinig nila sa ating Jesus is Coming Again Ministry. Praise the Lord. Glory to God. Andito din po mga kapatid, makita ninyo, anyway, the same person po itong tatlong ganun, pero akin na lang po ito mga kapatid, ginawang tatlo kasi tatlo naman talagang pictures ito magkasunod-sunod. Mga simpleng mga tao, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, pero sila po ay gumugugol ng panahon, kahit sa cellphone man lang, nanunood sa ating programang Jesus is Coming Again Ministry. At ito mga kapatid ay sa pangunguna ni Sister Gracela. So sister, ito yung grupo ninyo na nanonood din po naman sa ating programang Jesus is Coming Again Ministry. Tingnan nyo mga kapatid, isang cellphone lamang, pinalibutan ilang tao yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mga tao, 8 ka mga tao mga kapatid ang nanonood sa ating programa. Meron din pong isang nanay na nanonood sa ating programa sa kanila pong tahanan. At sinusulat pa ang mga verses mga kapatid. Then, meron tong isa talagang grabe kung makatuto kung manood. Atin pong pinasasalamatan at atin congratulate sila. Wala po ako mga pangalan dito mga kapatid at nalimutan kong makuha ang pangalan. By the way, thank you sa inyo mga kapatid. Kung kayo nanood, kung kayong sarili yan, ay makikilala nyo agad. Dito tayo mga kapatid sa ating pag-aaral at napakahaba po ang ating pag-uusapan ngayon. Nakatanggap po ako mga kapatid ng sulat. Galing po ito mga kapatid sa isang defender ng Iglesia Katolika Romana. Ang sulat nito ay mahaba-haba. Pero ang sulat nito hindi talaga para sa akin. Pero ang sulat ay ipinaabot sa akin. At ano ba ang ating pwedeng masabi patungkol sa bagay pong ito? Now, atin po itong pag-usapan at ating alamin, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan,
para po inyong makita ng maayos at lubos. At ang bagay pong ito ay atin pong mapag-aralan sama-sama. Katulad ng limbawa, mga kapatid, sa kabuuan ng kanyang sulat ay ito po yon. Mga pag-aangkin ng Roman Catholic na may kapanatagan, totoo ba? Alam niyo mga kapatid, ang kanilang pag-claim, panatag na panatag sila. Na sa kanilang pagkaintindi, ito talaga ang tama. Anyway, ako po ay may paggalang at mataas na paggalang, malalim na paggalang para sa mga taong ganito ang kanilang kaisipan sapagkat sila mga kapatid ay naniniwala nang gayon na lamang na tama at tama nga naman ang pananampalatayang ito. Anyway, tama po yan mga kapatid, lalo tigit sa kanilang mga mata kasi ganun din naman ang aking kaisipan. Pero kung malaya ka, malaya tayo at may bukas na kaisipan na atin pong pag-aralan sama-sama, ay atin po mga kapatid makita ang liwanag ayon sa sinasabi ng Biblia. Ito mga kapatid, number 1, meron po tayong 7 mga punto. Ang Roman Catholic lang, number 1 Roman Catholic, RCS Roman Catholic. Roman Catholic lang ang may karapatang magpaliwanag sa Biblia. Totoo ba yun? Kalawa, ang Roman Catholic, ang iglesia ni tinatag ni Kristo na ipinagkatiwala kay Pedro, dito din nagmula ang mga pope. Ating mabasa maya ang kanyang sulat. Nag-compile ng buong Old Testament. Ang Roman Catholic ang nag-compile ng buong Old Testament. Yan. Ating tingnan mapatid kung gaano katotoo yan. Roman Catholic Church ang naunang naitatag kaysa kasulatan. So, ibig sabihin, nauna pa sila kaysa kasulatan ng Panginoon. Roman Catholic number 6, number 5, Roman Catholic nag-decide kung aling aklat isama sa Biblia. So sila ang nagsabi, isama to kay Mateo, kay Marcos, kay Lucas, kay Isaiah. Yan, sila ang nag-decide mga kapatid. Sila daw ang nag-decide. And then, Roman Catholic said, wala pang kasulatang nabasa sina Pablo o Pedro dahil di pa na-compile ng Roman Catholic Church. Ibig sabihin mga kapatid, hindi pa na-compile ng Roman Catholic Church ang tinatawag nating kasulatan o Biblia, kaya wala pa daw nabasa si Pedro na Biblia sapagkat hindi pa na-compile ito ng Roman Catholic Church. Gaano ba katotoo mga yan? Talaga bang mga ito'y nagbasa at nag-aral mga kapatid? Atin pong tingnan. Now, ang pang-7 ay ito. Roman Catholic said, ayaw tanggapin ng mga anti-Catholics ang katotohanan ng turo ng Catholic. Kapatid, sabihan ko kayo, kahit kailan, hindi ko po mga kapatid gawin na magiging anti-Catholic. Hindi ako anti-born again. Hindi pa ako anti sa kung ano. Kung meron man akong anti, mahal ko kapatid, hindi sasamahan. Anti ako sa tinatawag nating itinuturo ng anumang klaseng samaan. Hindi ako anti din naman sa lahat ng turo. Ako po, ang mga kapatid, ay anti lamang sa maling mga turo. At hindi po ako anti-Catholic, kahit kailan hindi po ako anti-Catholic, mga kapatid. Okay? Atin pong tingnan ang kanila pong sulat. By the way, gusto ko pong ipakita muna sa inyo sandali ang maiksing kasaysayan, mga kapatid. Si Jesus Christ ipinanganak at nung nagsimula siya ng kanyang ministeryo, siya, mahal ko, mga kapatid at mga kaibigan, ay tumawag ng 12 mga disipulo. At sa 12 mga disipulong ito ay kanya itong pinakalat sa buong sanglibutan, nangaral, nagpagaling, nagbuhay ng patay, at sila po'y dumami. Dahilan po dito mga kapatid, nandito nagkaroon ng mga major branches ng Christianity. Siyempre may kanya-kanya po silang mga conversion at iba't ibang lugar, ang kanila pong pinanggagalingan. Sila po'y nagpatayo at lumaki at lumawak ang mga mananampalataya. Halimbawa mga kapatid, ang early Christianity na pinalawak ng mga apostoles, lumawak at lumawak itong mga kapatid sa buong mundo. Millions upon millions ang mga converts. Hanggang nagkaroon mga kapatid ng Council of Chalcedon noong 451, mahal kong mga kapatid, at nagkaroon din po ng Nestorian Schism noong 431. 431, nauna lang ng konti ng Council of Chalcedon. Noong 451, nandito na po ang maraming mananampalataya na mayroong mga leaders na hindi po 12 disciples, kundi mga taong mananampalataya na lamang by the time. Then, nangyari mga kapatid, noong 451, mga kapatid, na itayo ang tinatawag nating Oriental Orthodox. Okay? Oriental Orthodox. Ayon po sa pag-aaral mga kapatid, dito rin po nag-umpisa ng 11th century ng Great Schism noong 11th century. Dumami ito mga kapatid na dito din po naman nagmula ang Roman Catholic Church, itong kulay pula.
atin pong makita na ang Roman Catholic Church ang siyang pinakamalaking bilang kasi umabot ito ng 1.3 billion sa buong sanglibutan sa ating panahon po ngayon. Nangyari lamang na noong 16th century, buhat po sa Roman Catholic Church, lumabas ang maraming mga grupo ng mananampalataya. Ang tawag na po nito ay mga Protestante. Andyan na po lumabas ang Anabaptist ng Mennonite, then lumabas ang Lutheran na panguna ni Martin Luther, then lumabas ang Baptist, lumabas din po mga kapatid ang tinatawag na Anglican Episcopalian. Galing po sa Anglican Episcopalian, lumabas po mga kapatid ang Baptist, lumabas po dyan ang Unitarian, lumabas po galing sa Methodist mga kapatid ang Restoration, then Pentecostalism, lumabas din po dyan mga kapatid ang Calvinist, Presbyterian. Dito natin makita, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, na ang pananampalatayang Calvinist ay niyakap din po naman ng mga Baptist tulad ng once saved, always saved. Pero ang malaking guhit mga kapatid ay ang Roman Catholic Church. Remember this, the word Romans. Roman. Okay? Roman. Nangyari mahal ko kapatid, kung inyo pong alamin ang kasaysayan ng ating pong mga mananampalataya sa iba't ibang iglesia, ganito din po yan. Nandito ang branches of Protestantism. Incomplete lang po ito kasi napakalaki po mga kapatid ang kanya pong pag-branch. Pag-branch out. Galing po sa Roman Catholicism. Itong kulay pulang ito. Lumabas mga kapatid dito sa kulay green ito, lumabas mga kapatid ang iba't ibang uri ng mga sikta at denominasyon. Halimbawa, si Martin Luther ay nagpako siya ng kanyang 95 thesis mga kapatid sa Wittenberg, Germany. Dahil dito, si Martin Luther, mga kapatid, ay nagkaroon po ng mga supporters. Okay? Nagkaroon po sa Protestantism na tinatawag nating Reform, Calvinist, Presbyterian. So, dalawang pamilya, mga kapatid, ang mabibinyagan naman ngayong Sabado na mga galing sa simbahang Presbyterian. Then, galing sa Presbyterian, mga kapatid, o Calvinist doctrine, lumabas ang Anabaptist, Methodist, Baptist, at dyan po lumabas ang Adventist. Now, ang intindi ng marami pag sinabing Adventist, Seventh-day Adventist na. Kapatid, ang Methodist ay Adventist, ang Baptist ay Adventist, Anabaptist ay Adventist, ang Catholic Adventist, Episcopalian Adventist, at lahat pa. Bakit? Adventist ang lahat ng yan, basta naghintay sa ikalawang pagparito ni Kristo. Now, hindi lahat ng Adventist ay Seventh-day Adventist at katulad namin. Okay? So mga kapatid, malinaw po sana ang bagay pong yan. So diyan po lumabas noong 19th century ang Restorationism or Pentecostalism. So meron pong Great Awakening sa Amerika at nangyari. So dito ating makita, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, ang pagdami ayon sa kasaysayan ng ating iglesia. Another picture. Ito po ang division of Christianity. Ang early Christian, mga kapatid, na itinayo ni Kristo at dumami sa panahon ng mga apostoles, nagkalat ito sa iba't ibang lugar. Tulad halimbawa, sa East at saka Western Schism na 1054, maraming mananampalataya sa kanila na naging tinawag na Eastern Orthodoxy. Galing din po dito, dalawa ito isa, dalawa. Then tinawag Roman Catholicism, na ang pinili ni Emperador Constantino na bigyan kanyang trono ng kanyang kapangyarihan ay ang iglesyang nasa Roma. Hindi sa Eastern Orthodoxy, kundi sa iglesyang lumaganap din naman sa Roma, kapatid, na tinawag Roman Catholicism. Kapatid, iba ang Eastern Orthodoxy sa Roman Catholicism. Ang Eastern Orthodoxy, they are Catholic also, but hindi Roman Catholic. Okay? Atin po yung elaborate mamaya. Galing sa Roman Catholicism, lumabas ang Protestantism. So nagprotesta si Martin Luther, kaya nagkaroon ng Lutheranarianism. Nagkaroon din po ng Anglicans, nagkaroon din po ng Calvinism. Lahat ng ito ay mga Protestante. So lumabas sa Anglicans, ang Episcopalian, Baptist, Methodist, Pentecostalism. Sa Calvinism naman, mga kapatid, ay lumabas din ang Presbyterian Reform at marami pang iba. Na gusto ko pong liwanagin, mga kapatid, bago natin basahin ang sulat nito pong Roman Catholic Faith Defender, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan. Sila po ang nagpadala nitong picture nito para mabuksan din ang aking kaisipan kung tulog man o hindi bukas. Ang sabi niya, how old is your church? So dito mga kapatid, ating makita
na tinatanong ng Catholic Church, gaano ba katanda na ang iyong iglesia? Bakit kapatid? Jesus Christ founded the Catholic Church 33 AD. Okay? 33 AD. Nakalagay po yan dito mga kapatid. Now, noong 400, the Catholic Church finished the compilation of the Bible, Old and New Testament, and gave it to the world. So mga kapatid, sila daw ang nag-compile ng Bible. Ang Roman Catholic ang nag-compile ng Bible ng 400 din ibinigay sa mundo. Okay. Noong 1517, ito na nga po si Martin Luther, 1600, Anabaptist o Baptist, tapos noong 1744, Methodist, then nilagay nila 1863, Seventh-day Adventist. Di talaga nakaintindihan mga kapatid na hindi si Ellen White ang founder nito. Okay? At isa lang siya sa mga founders. Then nandyan na po yung Jehovah's Witness noong 1870, then Iglesia ni Cristo Manalo, 1914, 1970s ang Born Again, then 1980s naman dito sa Pilipinas, yan, Dating Daan, 1985 naman ang kay Kibuloy. Now, ano ba ang ibig sabihin ng salitang word na Bible? Okay? Kasi ito yung ating pag-usapan. Binigyan ko lang po kayo ng konting ideya muna po, mga kapatid. The word Bible comes from the Greek word Biblia, meaning books, mga libro. Okay? Books. Ang ibig sabihin ng salitang Biblia, books, many books. Sabi nga ng iba, many library. Okay? Kasi may libro ni Matthew, ni Marcos, ni Lucas. Kinumpile yan ang tawag books. Okay? The Greek word Biblia itself is derived from biblion. Okay? Biblion meaning paper, book, or sacred scroll, and was diminutive of the word biblos of papyrus. Ito yung papel na kinukuha nila mga kapatid galing sa Egypt na ang pagkasulat ay napakaganda at sinulatan napakaganda ang papel na yung tinawag papyrus. We have that one. I have that one in here. Then, hence, biblos is the root word for Biblia. The name comes from the Phoenician port Byblos, from whence Egyptian papyrus was exported to Greece. So itong papyrus, na-export nila ito doon sa Greece at doon po sila nagsusulat na. Then, ang phrase nito na Tab Biblia, the books was used by the Hellenistic Jew. Ito yung mga Hellenistic Jew, mga kapatid, referred to sacred books, the Septuagint. Ito naman yung Hebrew Bible na translate naman po, mga kapatid, sa Greek na tawag Hellenistic. Ito po yung Greek version ng Hebrew Scriptures. Tinawag din, mga kapatid, the Christian Scriptures was referred to in Greek as the Biblia as early as 223 AD. The word Bible itself is not found in the book of the Bible. Ang Bible mismo, mga kapatid, na term ay hindi po yan mabasa sa Bible. Kasi ang ibig sabihin ng Bible ay mga maliliit na libro na pinagkaisa. Kung baga, ang Bible, kapatid, is a library of books. 66 kinds of books. Okay? Ganon po yun, mga kapatid. Now, kung inyo pong tingnan, atin pong tingnan, ito yung kiniklaim ng Iglesia Katolika na sila po ang nag-compile nito. Wala pang nabasa si Pablo, wala pang nabasa si Pedro, wala pang nabasa na kasulatan. Ang mga ito, mahal kong mga kapatid, kasi hindi pa daw na-compile ng Iglesia Katolika. Kina-compile lamang nila or kanila lang nagawa at tinawag nilang Biblia. Noong 400 lang, patay na ang mga disipulo lahat. Okay? Patay na. Ang pinakahuling disipulo, kapatid, ay si John. At siya'y namatay sa katandaan. Ay 400 daw nila na-compile eh. Now, ngayon mga kapatid, atin pong alamin sa Biblia kung gaano po katotoo ang bagay pong ito. Alright? I hope clear po sa inyo yan. At yan po ay ating titinan, mga kapatid, itong mga pag-claim nito kung gaano ba ito katotoo. Kasi mga kapatid, para sa akin, hindi masama na sabihin natin na, totoo nga naman, ang Romano Katoliko, kung totoo nga naman. Ay kung hindi naman totoo, ito pong masabi ko, wag lang kayo magalitan. Mahihahiya talaga kayo. At kailangan po ninyong basahin at aralin ang kasaysayan. Ito po ang mahabang liham ng Roman Catholic Church. May sinulatan siyang tao at ito ang sabi niya, ang katotohanan ayaw tanggapin ng mga anti-Catholics. Ibig sabihin ng ayaw maniwala sa Roman Catholics. Okay, babala. Medyo mahaba pero makakatulong po ito sa inyo. Marami pang fake churches ang hindi na isama, kulang na sa space, masyado silang marami. Pakinggan niyo mga kapatid. Pag sinabi niya mga fake churches, sinasabi niya lamang na ang Catholic talaga ang siya pong true church. Noong taong 33, ang Panginoon Hesus ay nagtatag ng
isang simbahan. Isang simbahan lang daw kanyang tinatag. Ito ay kanyang pinagkatiwalaan sa ilalim ng pamamahala ni Apostol Pedro. Okay? So mga kapatid, ang tanong niya ganito, may Biblia na ba noong panahong iyon? Sagot, wala, kahit si Apostol San Pedro ay hindi nakahawak ng Biblia. Kita niyo mga kapatid ha? Wala pa daw talagang Biblia noong araw. Ibig sabihin wala pang mga babasahin na noong araw. Kasi si Pedro nga hindi pa daw nakabasa eh. Dahil hindi pa naisulat ang bagong tipan, mga aklat pa lamang ng lumang tipan ang meron sa panahong iyon. Ito mga kapatid, tuloy. Taong 400 naman nang matapos ng simbang Katolika. Atin mo nang basahin ang kanyang sulat ha. Okay, taong 400 naman nang matapos ng simbang Katolika ang pagbuo ng Biblia. Inayos ito upang maging isang aklat. This time na isulat na ang mga aklat sa bagong tipan. Okay? Tanong, alin ang mga kapatid, pansinin nyo lang ha, noong 400 daw, this time na isulat na ang mga aklat sa bagong tipan. Mga kapatid, pakinggan nyo po ha. Maniwala ba kayo ng 400 na lamang na isulat ang mga aklat ng bagong tipan? Ay wala, sa 100 AD pa lang patay ng lahat ng mga disipulo. Sino ang mga nagsulat nito? Nitong mga aklat nito. No? This time, no 400 daw, after death of Jesus Christ, mga kapatid, okay, after death of Jesus Christ, noong 400 daw, naisulat na ang mga aklat sa bagong tipan. So, sino ang mga disipulo noong 400 ay noong 100 pa lang mga patay na ang mga ito? Pero sa kanyang liham doon sa tao, noong 400 daw, naisulat na ang mga aklat ng bagong tipan. Hindi totoo yan. Sinong disipulo o apostol na nagsulat ng Biblia noong 400 mga kapatid at kinumpile nila this time? Walang ganon. Tanong, alin ang nauna? Simbahan o Biblia? So yan ang tanong, alin bang nauna? Ang simbang tinutukoy niya, Roman Catholic. Nauna daw ang Roman Catholic Church kaysa Biblia. Sagot, simbahan. Simbahan ang nauna kapatid. Alin man nauna? Ang Biblia o simbahan? Ang nauna daw simbahan. Bakit simbahan? Simbahan nga ang nag-decide kung alin-aling mga aklat ang dapat kasama sa Biblia. Di ba dahil walang listang iniwan ang Panginoon Jesucristo noong kung ano ang dapat isama o hindi? Kapatid, tinan nyo lang po ha. Simbahan daw ang nag-decide kasi wala nga daw listahan ng Panginoon Jesucristo. Mamaya, puntahan po natin yan bago tayo mag-comment sa mga yan. Isa-isahin natin yan. Nang mabuo ang Biblia nang mabuo ang Biblia, anong simbahan nga ba ang meron sa panahon yon? So, ito ang mga kapatid, ang kunting panunuyan niya. Noong 400 BC, meron na bang itong mga ito tulad ng Iglesia ni Cristo, Dating Daan, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witness, Born Again? Ito bang mga ito ay presente? Ang sumulat nito mga kapatid ay dapat mag-isip na. Bakit? 400 AD, tapos magtatanong kayo kung nandito na ba ang mga ito? Of course, wala. Wala. Si Martin Luther nga hindi pa nga nagprotesta laban sa Catholic eh. Wala pang Jerome, Calvin, John Hus, wala pa. Wala pa yung mga Kristiyano pinagsusunog ng Roman Catholic Church. Wala pa. Wala pa yung mga pinagpapatay. Tanong, bakit iba-iba ang kanilang itinuturo? Sagot, kahit iisa ang Biblia ang ginamit nila, iba-iba pa rin ang kanilang itinuturo dahil sa kanya-kanyang self-interpretation o pagkaintindi ang founder ng mga siktang ito. Lahat sila ay nagsasabing mali ang simbang Katolika na hindi tama ang itinuturo nito at hindi ayon sa Biblia. Tanong, sino ang paniniwalaan mo? So, yun ang tanong niya sa tao ha. Sino ang paniniwalaan mo? Ang simbang itinatag ng Panginoong Jesus, simbang ipinagkatiwala kay Apostol Pedro. So, si Apostol Pedro daw ang pinakaunang Santo Papa nila mga kapatid, no? At ang simbang nag-compile ng Bible, luma at bagong tipan. Alright, tuloy natin. Kung nalilito ka, ito ang teknik. Ito ang teknik kung nalilito ka. Okay? Alamin mo kung kailan na itatag ang mga simbahang nagsulputan ngayon, makukuha mo na agad ang sagot. Kapatid, tandaan nyo ha, madali daw. Ang teknik ay ito para malaman mo kung alin ang totoo. Kailan ba naitatag itong mga nagsulputan? Ibig sabihin, nagsulputan, huli na lang yan. Ang punto niya, kung huli, hindi yan totoo. Mabalik tayo. Kung nauna ang simbahan at ang simbahan na ang nag-compile ng Biblia, luma at bago, tanong, sino kaya ang may karapatan na magturo at magpaliwanag sa mga nakasulat sa Biblia? Sagot niya, simbahan. Ang simbahan tinutukoy niya, Roman Catholic Church. So ang Roman Catholic Church lang ang may karapatang magpaliwanag ng Biblia. Puntahan natin yan mamaya. Kitams, kita nyo, siguro Bisaya ang taong ito kasi
itong term na kitams, mga kapatid, ay ibig sabihin, kita mo? Ngayon, ibig sabihin, ano? Kitams. O, ibig sabihin, naintindihan mo, nakita mo? Did you get the point? Yan ang point, ang punto niya. Kitams, simbahan ang may karapatan sa pagturo ng kasulatan. Ibig sabihin, ang Roman Catholic lang ang may karapatan. Ibig sabihin na tinuturo niyang simbahan, Roman Catholic Church. Okay? Tanong, ano itong pinagkakalat ng mga anti-Catholics? Sagot, yan ang kanilang self-interpretation o pagkaintindi sa Biblia, literal, na kung ano ang nabasa, yun na daw. Ito ay isang malaking kahangalan. So, ibig sabihin, mga kapatid, ginamit niya ang term na kahangalan from the root word hangal. So, itong mga naniwalang ganito, mga hangal, kumbaga. Ito, last na lang yata ito. Ang mga taong nakabasa lang ng Biblia ay ayon, nagtayo na ng sikta at ipinagkakalat pa nila sila raw ang tunay na iglesia. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, sandamakmak na parang kabuting nagsulputan ang mga simbahan, mga sikta at mga kulto ng mga anti-Catholics. Bago tayo magpalinlang sa mga kasinungalingan ng mga fake churches na ito, pag nilayan natin ang habilin sa atin ng Panginoong Hesus. Matthew 24:4, mag-ingat kayo upang hindi kayo may ligaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. God bless you po, mga kapatid, Brother Admin. Okay, Brother Admin. Komentaryuhan natin itong inyong sinasabi. Roman Catholic argument number 1. Ang katotohanan ayaw tanggapin ng mga anti-Catholics. Again, I'm not anti-Catholics. I'm anti sa wrong, mali na mga aral. Babala, medyo mahaba daw. Ito ang sabi niya. Taong 33, ang Panginoon Hesus ay nagtatag ng isang simbahan. Simbahan. So, ang itinatag daw nila ni Kristo ay simbahan. Ang tinutukoy niyang simbahan ay Roman Catholic Church. Ito ay kanyang ipinagkatiwala sa ilalim ng pamamahala ni Apostol Pedro. Okay? So, doon sila pumunta sa Matthew 16 na, Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Anyway, mga kapatid, atin na pong pinag-aralan yan. Ano po? Atin na pong pinag-aralan yan na hindi po yan Roman Catholic Church. At kahit kailan, hindi yan Roman Catholic Church. Pumunta na lang po kayo sa YouTube at diniscuss ko ito doon, mga kapatid. Harinawa ay nakinabang kayo sa bagay yon. Alright, dito tayo sa tanong niya. Okay? Dito tayo, mga kapatid, sa kanya pong tanong. May Biblia na ba noong panahong iyon? Sagot, wala pa. Kahit si Apostol San Pedro ay hindi nakahawak ng Biblia. Alright. Totoo ba, mga kapatid, na wala pang mga kasulatan talaga sa panahon yon? Atin pong sagutin yan, mahal ko, mga kapatid. Si Apostol Pedro nga daw ay wala pa eh. No? Hindi pa nakabasa. Wala daw. Wala. Totoo ba ito? Okay, pakinggan nyo, mga kapatid. Atin mo itong isa-isay na. Puntahan muna natin yung sinabi nila. Si Apostol Pedro, itong may manok dito. Sila din naman naglagay niyan. Siya yung may susi. Kasi ang susi na yan, galing daw kay Kristo yan. Ginawa tuloy nilang literal na susi talaga binigay. So siya nagsabi, itong mga anti-Catholic, literal masyado. So ito sila, mga kapatid, ay nagbigay din ng literal na susi, kumbaga ang hawak ni Apostol Pedro. Now, si Apostol Pedro daw ang siyang kauna-unahang Santo Papa, at itong mga Santo Papa ngayon sa ating panahon, mga kapatid, ay nagsulputan. So ito po yung si Pope John Paul II, kumbaga ito yung aking naabutan. Tapos si Benedict, ito ngayon si Francis. So ito, mga kapatid, ang mga naabutan ko, no? Na may isip na, may malay na. So ito yung sinabi nila na itong mga popes na ito ay galing kay Pedro. Puntahan natin, mga kapatid. Gusto ko pong magsalita dito na walang sobra, walang kulang. Ang punto ko lamang ay, ano bang mabasa sa Biblia at ano ba ang mabasa sa kasaysayan? Okay? Alamin natin, ha? Jesus Christ read the scripture. Sabi nila, wala pa raw kasulatan. Mr. Admin,
sabihan ko po kayo, mali kayo. Si Jesus Christ nga may binasa eh. Una pa itong namatay sa mga apostoles. Lucas 4:17, at ibinigay sa kanyang aklat ni Propeta Isaias at binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan at binalumbon niya ang aklat. Mga kapatid, ang pinaka-Biblia nung araw, bagamat di pa nasulat ang bagong tipan, pero meron na pong lumang tipan. In short, may scriptures na. Meron na pong mga nakasulat. Hindi ibig sabihin, hinantay mo na ang Roman Catholic Church. Saka palang naisulat ang mga ito. Meron na. Ang pinaka-aklat at scriptures nga nila sa panahon sa bagong tipan ay Genesis to Malakay. Kasi yun ang mga lumang Biblia na kanilang ginagamit, lalo tigit ang Pentateuch, ang 5 mga aklat ni Moses. O sana po naintindihan nyo yan. Kaya mali yung sinasabi na wala pa kasi hindi pa na-compile. Na-compile lamang noong 400 AD. Ang 400 AD, patay na lahat ang mga apostolis niyan at mga tinuruan, first fruit ng mga apostoles. Bakit? Sa 100 AD pa lang, patay na silang lahat eh. O palagay mo na lang, 150 AD. 400 AD yan? Saka pa lamang ang Old and New Testament nagawa at nasulat. Mali agad. Bakit? Itong aklat na Isaiah, existido na to sa panahon ni Jesus Christ. Yan nga binasa niya eh. Saan tayo makabasa? Yan, Lucas 4:17 at saka Lucas 4:20. Lucas 4:21, at siya'y nagpasimulang magsabi sa kanila, ngayon naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig, na siya yung Misayang darating. Ito pa. Punto. Totoo ba na wala pang kasulatan sa panahon ng bagong tipan? Sagot, meron na. Nandyan ang aklat ni Isaiah, aklat ni Jeremiah, nandyan yung mga aklat ni Moses. Ang tinutukoy niya lang, mga kapatid, yung bagong tipan marahil. Pero sa kanya kasi yung punto, wala pang kasulatan. Nandyan na. Kasi as per, sabi natin, definition ng salitang Biblia, mga maliliit na libro. Mayroon na pong mga maliliit na libro. Nandiyan na si Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, hanggang sa dulo-dulo, mga kapatid, nandiyan na po yung mga aklat na yan tulad ni Propeta Isaiah. Nauna yan kay Jesus Christ eh. Nakuha niyong punto? Sila ay mga books din. By the time, 39 books na. Nandiyan na yung 39 books. Yun lamang 27, mga kapatid, ang isinusulat pa sa kapanahunan. Pero meron na silang books. Then, ito namang bagong tipan, hindi ito isinulat noong 400 AD. Sino ang Apostol Pablong buhay niyan? Wala na. Naisulat na yan, mga kapatid, before 400 AD. Naandyan na ang lahat ng mga librong yan. Existido na yan. Sa susunod, ipakita ko sa inyo kung kailan nangamatay at anong mga taon nangamatay ang mga apostoles. Para mapabulaanan lang natin, mga kapatid, yung sabi na 400 AD, wala pang Biblia. 400 AD, saka pa lang nila na-compile. Pag sinabi mong kinumpile, ibig sabihin, existido na yan. Kung anong punto? Nandyan na yan. Kahit hindi mo pa i-compile yan, nandyan na ang mga librong yan. Presente na yan. Para ba ganito? Ang 12 mga anak, bago mo pinasakay sa jeep, ipinanganak na yan. Anong ipasok mo sa jeep, mga kaibigan, kung hindi pa yan pinanganak? Sabihin natin, bago nila pinagpapatay ang 12, of course, bago na pinatay, buhay muna yan. Bago ito na-compile, nandyan na yung mga i-compile. Presente na. Nakuha nyo, kapatid? Now, ang sabi nila, ang Roman Catholic Church ang nag-compile ng lahat ito. Okay. Iba ang salitang nag-compile sa salitang nagsulat. Kasi nasulat ng mga yan eh. Kung sabihin nyo, kayo ang nag-compile, I will give you credit on that. Pero,
basahan nyo muna ako ng aklat na Roman Catholic Church nga ang nag-compile. Ang mabasa ninyo, Catholic, pero hindi lahat ng Catholic ay Roman Catholics. Now, atin na po napag-aralan, mga kapatid, na hindi lahat ng Adventist ay Seventh-day Adventist. Nakuha niyo, mga kapatid? Hindi lahat ng Hudyo ay Pariseo. Hindi lahat ng Hudyo ay itong tinatawag nating mga Pariseo at mga Sudiseo. Parang ganito, hindi lahat ng Pilipino ay Tagalog. At hindi lahat ng Tagalog, Batanggenyo o Cabitinyo. Nakuha niyo, kapatid? Hindi lahat ng Pilipino, Bisaya. At hindi lahat ng Bisaya, Cebuano lang, Ilonggo lang, Karaya lang o Aklanon. Maraming klaseng Bisaya. Now, ang atin pong punto dito, mga kapatid, kung bakit natin nasabi na andyan na yung mga aklat na yan. Kinumpay lang noong 400. Pero kung sabihin mo wala pang scripture, by the time, mag-isip kayo, nariyan na yan. Bago iparehistro ng nanay tatay ang kanilang anak, ipinanganak muna bago na irehistro. Kaya nga nirehistro kasi nandyan na eh. Bago kinumpalya, nandyan na yung Biblia, nandyan na yung Biblos, andyan na yung maliit-liit na mga compartments, andyan na yung mga maliit-liit na mga parchment, nandyan na yung maliit-maliit mga librong mga yan. Nandyan na yan, nakasulat na. Tapos kayo na lamang ang nag-claim na kayang nag-compile, ang Roman Catholic. Atin yung puntahan, mga kapatid, para inyo pong maintindihan ng gusto. So, akin po pinupunto dyan ha, nandyan na yan. Saka makita na, ngayon ka nag-compile, ngayon ka rin nagsulat. Pag sinabing compile, kapatid, nandyan na yan, pinagpapile-pile mo lang. Halimbawa, pinagpapile mga lublak. Hindi pa ginagawa. Nagawa na, pinagpapile mo lang. Pinagkukumpile mo, kinuha dito, kuha doon, kinumpile mo, binuo mo. Paano mo buuhin kung hindi pa existido? Kaya mali yung isipan na wala pa ngang nabasa sila ni Apostol Pedro. May nabasa na. Si Apostol Pablo, may nabasa na rin. Kinukot nga lagi niya si Propeta Isaiah eh. Nandiyan na yan. Ito. Puntahan natin ang punto. Totoo bang si Pedro ang Pope, mga kapatid? Nakauna-unahan at ang lahat ng mga Pope ay dyan sa kanya nagmula. Galing, mga kapatid, sa .wikipedia.org, Papal Appointment, Papal Appointment Wikipedia. Kung i-click ninyo ito, mahal ko, mga kapatid, lalabas ang mga libro kung saan to galing. Binuo nila. Who assigned the first Pope? Kapatid, pakinggan nyo. Sino ang nag-assign ng first Pope? According to Catholic doctrine. Kita nyo, kapatid, according to Catholic doctrine, hindi according to the Bible. Sa kanilang doktrina lang yan. According to Catholic doctrine, Jesus appointed Peter as the first Pope. Tanong ko sa inyo, galing sa Biblia, since Biblia naman talaga ating pinagbabasyan, may nabasa ba kayong bersikulo sa Biblia na sabi ni Jesus Christ, Pedro, ikaw ang unang first Pope? Or sino sa mga 11 na nagsabi, Pedro, ikaw pala ang inappoint na first Pope? O sino sa konsilyo ng mga Kristiyano sa Jerusalem ang nagsabing, si Pedro ang first Pope? Wala, mga matay na lang tayong lahat, walang bersikulong ganon. Pero sa according to the Catholic tradition, sila ang nag-angkin, walang pinagkaiba, tulad ng iba, nag-aangkin din naman. Now, tuloy natin. Sila lang ha. St. Peter the Apostle, History and Facts on Feast Day Britannica. So galing sa Encyclopedia Britannica, makita din niyo ito, mga kapatid, sa iba pang babasahin. Peter was one of the 12 apostles of Jesus. Roman Catholic. Tandaan niyo, kapatid, ha? Roman Catholic. Binuo talaga ang term, Roman Catholic tradition holds that Jesus established St. Peter as the first Pope. According to the Roman Catholic tradition, wala sa Bible. Matthew 16:18. Basahin nyo dyan kung may, Pedro, ikaw ang first Pope. Wala! Kaya itong salitang first Pope, gawa lang nila yan. Kaya hindi nyo kami mapilit na mapaniwala ang sinabi ng Roman Catholic Church na ayon sa Biblia, kasi kahit nga mismo ang salitang si Pedro ang first Pope, hindi.
Si Pedro nga hindi nga nakapasok doon sa Vatican City of Rome. Si Pedro nga hindi nakapasok doon sa kaloob-looban ng Roma, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Si Pablo, yes, he did. Pero si Pedro hindi. Uupo pa kaya bilang first pope? At saka si Pedro, kapatid, di kumakain ng baboy. Sumusunod ng 10 utos. Sumusunod at nanghilin ng arong Sabat, hindi katulad sa Roman Catholic ngayon na lahat ng yan ay ginagawa. Kaya hindi totoo, kapatid, ang puntong yan. Okay? Now, kailan lang ba, mga kapatid, at sino ba ang gumamit ng first term ng Pope at tinawag siyang Vicar of Christ? Vicarius Christi. Eto, si Pope Gelasius I, ito po, sabi ng Papacy Definition History Popes and Facts of Britannica, the link between Peter and the office of the bishop, ang link, ang pagdugtong ng mga ito, kay Pedro at office of the bishop of Rome, Bishop of Rome, was stressed by Pope Gelasius 492 to 496 lang. Kita nyo? Kailan lang nag-umpisa at kanilang pinaniwala ang mundo na si Pedro ang unang Santo Papa noong dideklara lamang ni Pope Gelasius the first noong 492 hanggang 496 pinaniwalaan na si Pedro ang unang Santo Papa para lamang kanilang makonek ito. Takon niyo, kapatid? 492. Patay na rin si Pedro. Matagal nang patay. Ito. Was Peter actually the first pope? Galing po, mga kapatid, sa Primacy of Peter Wikipedia. Ito, kapatid. There is no biblical or historical evidence for the claims of the Roman Catholic. Kapatid, again Roman Catholic. Wala sa kasaysayan, wala sa Biblia na si Pedro ang kanunang pope, pero nandoon lang yan sa kanilang tradisyon. Wala ni isang bersikulong suporta nito. Angkin lang nila. Now, si Pope Gelasius ang siyang unang nag-angkin nito. Peter was the first pope. Wala pong biblical evidence, wala pong historical evidence. Ang claim ng Roman Catholic Church na si Pedro nga ang first pope. Kahit pa, even Catholic historians recognize this as a historical fact. We honor Peter, and in fact, some of our churches are named after him. But he was not the first pope, nor he was a Roman Catholic. So si Pedro, kapatid, ay hindi first pope, nor was he Roman Catholic. Kita niyo, kapatid, ha? Ni si Pedro nga hindi naging Roman Catholic, maging first pope pa kaya ng Catholic. Para bang ganito? Si Dizon, ako, hindi nga ako Amerikano, ako pa kaya ang maging presidente ng Amerikano? Paano maging presidente ang hindi malang naging Amerikano? Para bang ganito? Paano ako maging presidente sa England na hindi nga ako taga-England? Katulad kay Pedro, paano sa maging first pope ni hindi nga sa membro ng Roman Catholic Church? Ayon sa aklat na ito, mahal ko mapatid, kung i-click ninyo ito, sinabi doon na Peter was not the first pope. Totoo naman. Kasi 429 lamang inangkin ni Pope Gelasius na si Pedro ang siyang first pope. Biblically wise, tapos nang nasulat, walang Pedrong first pope doon. Sa kasaysayan ng ating world history, wala ring babasa. Sa tradisyon lang ng Roman Catholic, ayon sa angkin nila, si Pedro ang first pope ng Roman Catholic. Pero marami ding librong nagsabi, biblically wise, walang Pedro na naging first pope at walang Pedro naging Roman Catholic. Ni hindi nga Roman Catholic, first pope pa ng Roman Catholic. Paano ba nangyari yan? I hope clear sa inyo yan.
Bakit si Pedro hindi siya Roman Catholic? Ito, si Pedro Sabbath keeper, ang Roman Catholic Sunday keeper. Sumusunod sa mga 10 utos ng Diyos, sila nga ang nagbago ng 10 utos eh. Merong asawa si Pedro, ang mga pope wala. Si Pedro hindi nakarating sa Roma. Hindi nga naging Romano Katoliko. Paano sa maging pope doon sa Roma? Hindi nga nag-angking kapalit ng Diyos dito sa lupa. Vicar of Christ. Si Pedro, hindi nagsabi na ako ang kapalit ni Kristo dito sa lupa. Okay? Si Pedro walang trono. Ang Pope mayroon. Si Apostol Santiago ang leader sa Jerusalem, hindi si Apostol Pedro. Sa Jerusalem, kapatid, at unang Kristyanismo, ang kanilang pinaka-president, hindi po si Pedro, kundi si Apostol Santiago. Okay? Ayaw clear sa inyo yan. Just to give you an idea. Alright. Dito tayo sa ikalawa niyang sinabi. Tanong, alin ang nauna, simbahan o Biblia? Ang sagot nila, simbahan. Tingnan natin mga kapatid. Simbahan nga ang nag-decide kung alin ang mga aklat ang dapat isama no sa paggawa din ng Biblia. So, itong iglesia at iba hanggang born again, wala pa ito sa panahon mga kapatid. Kasi sabi taon, 400 naman nang matapos ng simbahang Katolika, ang pagbuo ng Biblia, inayos ito upang maging isang aklat. This time, 400, na isulat na ang mga aklat sa Bagong Tipan. So, nung 400 mga kapatid, na isulat na daw ang mga aklat ng Bagong Tipan. Tingnan natin. Totoo ba ang Catholic kapatid ang siyang nagsulat? At sila ang may authority lamang na mag-interpret nito? Natandaan nyo ba itong si Buknoy ba itong taong ito? Topic natin ito mga kapatid. Totoo ba na ang Catholic lamang ang may karapatang mag-interpret ng Bible? Kasi yan ang claim nila. Okay? Yan ang claim nila. Nag-discuss tayo nito. So ito yung kanila talagang sinasabi. Roman Catholic lang ang may authority o may karapatang mag-interpret ng Biblia. So sabi ko doon, tama ba? Alright. Tingnan natin. Kailan lang po ba nagsimula ang term na Catholic na itong tinatawag? Tulad ng, ang mga apostoles, ang mga disipulo, tinawag silang Christian doon na sa Antioch mga kapatid. Hindi nga sa panahon ni Jesus Christ tinawag Christian eh. So ito bang term na Catholic, kailan lang ito nag-umpisa? Ayon sa Roman Catholic term Wikipedia, ito kapatid, 107 AD. Patay ng Kristo nito. Saint Ignatius of Antioch first used the term Catholic Church. Anong ibig sabihin ng Catholic Church? Literally meaning universal church. In his letter to the Smyrnians around 107 AD. Ano ang significance nito? Ito palang salitang Catholic ay hindi ito galing sa bibig ni Kristo. Galing lang ito kay Saint Ignatius ng Antioch. Tinawag ang mga mananampalatang itong Catholic. Ang ibig sabihin ng Catholic ay hindi Roman Catholic, hindi Romano Katoliko. Ang ibig sabihin ng Catholic, literally meaning is universal. Now, kapatid, tandaan nyo ito ha. Hindi lahat ng Catholic ay Roman Catholic. Hindi lahat ng Adventist ay Seventh-day Adventist. Hindi lahat ng Baptist ay kapareho ni Puentes na Bible Baptist. May Baptist na Congregationalist Baptist, meron din pong Fundamental Baptist, Highway Baptist, Southern Baptist, Grace Baptist, Northern Baptist, meron ding Agape Baptist Church, Livingstone Baptist Church, maraming klaseng Baptist, tulad ng maraming klaseng Catholic. Hindi lahat ng Catholic ay Roman Catholic. Ang paggamit ni Saint Ignatius ng pangalang Catholic, hindi niya tinutukoy na Roman Catholic kasi ang ibig sabihin ng Catholic, universal. Nakuha niyo punto? Ang pagkaintindi kasi ng mga Pilipino, pag sinabing Catholic, Roman Catholic na agad. Mali! Eto, pakinggan nyo. Ang salitang Catholic, hindi ibig sabihin Roman Catholic, ang ibig sabihin universal. Kaya dito nagmalaki si Mr. Admin nang sabi niya nauna ang Catholic. Ibig sabihin Catholic Church kaysa Biblia. Mali! Ang mga maliliit na libro na sulat na yan, before pa sila tinawag Catholic.
At hindi ang Catholic ang gumawa ng Biblia, lalo tigit hindi ang Catholic Church, mga kapatid, o Roman Catholic Church, ang siya pong gumawa nito. Ito pa. When did Jesus founded Christianity? Christianity originated with the ministry of Jesus, a Jewish teacher. Hindi Roman teacher, ha? Hindi Romano na teacher, kundi isang Hudyo. An healer who proclaimed the imminent kingdom of God and was crucified 30 to 33 AD. So si Christ, mga kapatid, ay na-crucify by this time sa Jerusalem. Now, Christ established Christianity, not Roman Catholic Church. Ang itinayo ni Kristo, kapatid, Christianity, galing sa pangalang Christ. Ang itinayo niya Christianity, hindi Romano-Katolikong simbahan. Anong prueba? Ito. When was Christianity was called Christianity? The first recorded use of the term, ang unang terminolohiyang nakarecord or its cognates in other language is in the New Testament. Ang mga Kristiyano, tinawag na Kristiyano, sa Acts chapter 11 lamang, after Barnabas brought Paul to Antioch, where they taught the disciples for about a year. The text, the disciples were called Christians first in Antioch. So mga kapatid, tandaan nyo ha, nung nagkaroon ng Book of Acts, patay na si Kristo nito. Itong si Barnabas at saka si Saul, lalo tigit si Saul, hindi po siya, mga kapatid, membro ng 12 disciples. Pagdating sa Antioch, saka pa lang sila tinawag Christian. Nakuha nyo? Si Christ patay na po nito. Kaya hindi pwede na Romano-Katoliko itinayo ni Kristo kasi mismong inangkin nilang tagapagpatayo, patay na. At saka pala nga sila tinawag na Christian dito na lang sa chapter 11 ng Acts. Si Christ po, kapatid, sa Matthew 28, yun ang pinakauli niyang habilin. Nakuha nyo? So matagal na po ito. Tuloy. Peter baptized the Roman centurion. Ang first na isang Romanong nabinyagan sa Kristyanismo. Tingnan nyo ha, isang Romano na nabinyagan sa Kristyanismo. Ibig sabihin, nauna ang Kristyanismo bago ang Romano. Sino ito? Si centurion na si Cornelius. Chapter 10 ito ng Acts. Peter baptized the Roman centurion Cornelius, traditionally considered the first Gentile converted to Christianity. In Acts chapter 10, based on this, the Antioch church was founded. It is also believed that it was there that the term Christian was coined. Ibig sabihin, ang salitang Christian, doon lang sa Antioch ito na itatag na pangalan. Ayon sa pagkatawag sa kanila, ibig sabihin tagapagsunod ni Kristo. Sino ang pinakaunang Romano? Hindi pa to Romano-Katoliko ha? Hindi pa ba ito Romano-Katolikong iglesia membro, kundi tinawag pang Romano na centurion. Ibig sabihin, Roman pagan ang tinutukoy. Ang first na Romanong nabinyagan sa Kristyanismo ay si Cornelius. Chapter 10 ng Acts ito. Now, palibas ay kauna-unahan siyang Romanong nabinyagan. Ibig sabihin, hindi pa po existido ang Romano-Katolikong simbahan. Bakit? Nandiyan na ang Kristyanismo, saka palang nagpabinyag ang kauna-unahang Romano. Paano masabing nauna ang Katoliko-Romano, kapatid, sa Kristyanismong tinatawag? Ang pinakaunang ang Romanong nabinyagan si Cornelius eh. In short, wala pa talagang Romano-Katolikong simbahan sa panahong ito. Bakit? Kauna-unahang Romanong ang nabinyagan si Cornelius. I hope na intindihan po ninyo. Okay. Sabi nila, ang authority ay manggaling lang sa Roman Catholic Church. Ito. 2 Timothy 3:15. Sila lang daw ang may karapatang mag-interpret, kapatid, ng Biblia. Sila lang daw. Inyo pong inagawan ng trabaho ang Holy Spirit. Pakinggan nyo. 2 Timothy 3:15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan. Tingnan nyo, kapatid, sa panahon ni Apostol Pablo, may binanggit na siyang mga kasulatan. Nandyan ang mga kasulatan. Huwag niyong sabihin na wala pang mga nakasulat. Nandyan na. Ay anong kasulatan ang ni-refer dito ni Apostol Pablo binanggit niya para kay Timoteo? Kung walang kasulatan. Ay ano yung nabasa ni Jesus Christ at binasa ni Pedro, binasa ni Apostol Pablo?
Ang sabi po ng Biblia, kapatid, at mula sa pagkasanggol iyong nalalaman na ang mga kasulatan na nakasulat na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Talatang 16, ang lahat, tingnan nyo ang lahat ng mga kasulatan kinasiya ng Diyos. Kaya huwag kayong magsalita na wala pang kasulatan. Wala pang Biblia. May mga Biblia pa. Ay may mga Biblia na. Hindi lang nasulat, ang dagdag pa na siyang bagong tipan. Pero mayroon na. Huwag niyong sabihin na wala pa. Mayroon na. Hindi lang naidagdag sa mga unang kasulatan ang mga nahuling kasulatan. Pero mayroon na. At huwag niyong sabihin na 400 AD lamang nasulat ang Biblia kasi walang apostol nung 400 AD buhay. Matagal na silang alabok sa lupa. Ito, 2 Pedro 1:20. Above all else, however, remember, oy, nako po, Mr. Admin, alalahanin mo, remember that none of us, wala ni isa sa atin, can explain by ourselves a prophecy in the scriptures. Ngayon kayo ang may ganang magsabing kayo lang ang may karapatang mag-explain, may karapatang mag-interpret. Mismo nga itong pinasukang ng Holy Spirit na si Pedro, nagsabi, remember, wala ni isa sa atin ang pwedeng mag-explain ng kasulatan. Tapos ang Roman Catholic Church lang ang may karapatang mag-explain, ang may karapatang mag-interpret. Naku po, mag-ingat-ingat kayo sa inyong sinasabi. Kasi una, nakakahiya ang pag-claim ng ganito. Now, wala naman palang taong pwedeng mag-interpret niyan. Eh, sino ang dapat mag-interpret? Eto, kapatid, 20 yan, 21 versikulo. For no prophetic message even came just from the human will. But people were under the control of the Holy Spirit as they spoke the message that came from God. Ang message came from God. Sino po, mga kapatid, ang magbigay kontrol at pagpapaliwanag? Holy Spirit, hindi Roman Catholic Church. Based from the Bible. Kung i-base sa tradisyon ng Katoliko, labas ako dyan, wala akong pakialam dyan. Eh, inyong gusto yan eh. Halimbawa, kung gusto ng iba na ang pagpapaliwanag ay based sa comics, bahala kayo dyan. Based sa dyaryo, bahala kayo dyan. Based sa tabloid, bahala kayo dyan. Tulad ninyo, ang pag-interpret ng Bible ay based sa inyong tradisyon. Bahala kayo dyan. Gusto nyo yan eh. Pero ang tama, ang interpretasyon at pag-interpret, pagpapaliwanag, yan ay kilos at gawa ng Holy Spirit. Wala ni isang tao. Remember that none of us can explain the scriptures. Maliwanag po yan, kapatid. Ipinaliwanag na ng scripture ang scriptures. Merong tinatawag book by book, chapter by chapter, verse by verse. Nagpapaliwanag ang Biblia sa kanya ring sarili. At yan ay lalang ng Santong Espiritu ang pagpapaliwanag. Ang iyo lamang manalangin ka, na hilingin mo sa Espiritu Santo, liwanagan ng kaisipan mo para maintindihan mo, hindi yung i-interpret mo. Okay? Tuloy. Ito, galing sa The Bible is a Catholic Book, page 14. The Bible is a Catholic Book. Tanong, pag sinabi bang Catholic, Roman Catholic na agad? Pakinggan nyo, kapatid. Catholic were writers, not the Roman Catholic Church exactly. Catholics were writers, not the Roman Catholic Church exactly. Pakinggan nyo, kapatid, ayon sa The Bible is a Catholic Book, page 14. All the books of the New Testament were written by Catholics. Yan ang sabi ng iba. When we consider the word Catholics, ang ibig sabihin ng word na Catholic as meaning universal.
hindi ibig sabihin Roman Catholic agad. We readily admit that the writers were Catholic. Ibig sabihin ng Catholic, kapatid, universal. Tulad ni Apostol Pedro, Apostol Pablo, sila yung nangaral pang buong mundo. And they were what? Catholics. Pero, hindi Romano-Katoliko. Ang ibig sabihin ng Catholic, universal. Baptist, Catholic. Bakit? Universal. Ang Pentecostal, Baptist, Seventh-day Adventist, Muslim, Hindus, mga Buddhist, they are Catholics. Why? Because they are universal. Pero hindi sila Roman Catholics. Nakuha niyo po bang ibig sabihin? Lahat ng Pilipino ay Pilipino, pero hindi lahat ng Pilipino Tagalog. May Ilocano din, may Waray. Tuloy natin. They were members of the Church Universal. Kasi ang Iglesia ng Panginoon kumalat sa buong mundo eh. Kaya universal. The Church of Christ, which is described in the New Testament Scriptures. Yan na po, sa Colossus at Roma. However, we firmly deny that the writers of the New Testament were members of the Roman Catholic Church as we know it today. So ito palang sumulat Catholic pero hindi membro ng Roman Catholic churches o church. The Roman Catholic Church was not fully developed until several hundred years after the New Testament was written. So anong punto, kapatid? Hindi Romano-Katoliko ang nagsulat ng New Testament, kundi mga Catholics, membro ni Kristo na kumalat sa buong mundo. Kasi kung ating i-single out at gawin lang Romano-Katoliko, hindi pwede. Kasi ang lumang tipan, nasulat na, ang bagong tipan, kapatid, ay nasulat na lahat ang mga ito bago pa nagkaroon ng Romano-Katoliko. Nakuha niyo pong punto? The Roman Catholic Church was not fully developed until several hundred years after the New Testament was written. Ito pa. Ayop, clear sa inyo yan ha? Iwanan natin. Okay? Clear na po ba sa inyo ito, mga kapatid? Mga kapatid ko at mga kaibigan, kung clear po sa inyo ang ating pag-aaral, pwede po bang mag-message kayo sa akin? Evangelist Dizon, clear ang discussion. Purihin ang Diyos again. Luwalatin ang Diyos. Purihin ang kanyang pangalan, iangat ang kanyang pangalan, itaas ang kanyang pangalan sapagkat ang kanyang salita ito. Mag-message kayo sa akin ngayon, mga kapatid. Ang inyo pong magawa, kasi kayo naman po'y nakikinig lamang, kayo po'y nanunood at kayo nakinabang, makatulong po kayo, mga kapatid, sa ating gawain. Mag-message po kayo, atin pong babasahin yan mamaya, may time pa tayo, at ating titingnan ang puntong yan. Tuloy natin. Roman Catholic argument number 3. Tapos na natin ang 1 and 2. Kung nalilito ka, ito ang teknik. Alamin mo kung kailan itatag ang mga simbahan na sulputan ngayon, makukuha mo na ang sagot. Okay? Balik tayo, sabi niya. Kung nauna ang simbahan, nauna ang Roman Catholic Church, at ang simbahan ang nag-compile ng Biblia, luma at bagong tipan, kapatid, again ha, ako talaga, particular ako dito eh. Hindi ibig sabihin kung kayo ang nag-compile. Again ha, hindi po Romano-Katoliko ang nag-compile. Catholic ang nag-compile. Inangkin lang ng Romano-Katoliko na pagka-Catholic, sila na yung Romano. Mali! Maraming klaseng Catholic, kapatid. Ito ha, ipakita ko sa inyo. Atin mo na po itong, atin mo nang iwanan to. Para hindi ako mapanatag, mga kapatid, hindi ako mapalagay kung hindi ito mapakita sa inyo eh. Okay, i-out muna natin to ha. I-out muna natin. Okay? Pupunta tayo, mga kapatid, sa Wikipedia. Puntahan natin, mga kapatid, itong encyclopedia. Okay? I hope nakikita nyo ito, mga kapatid. Okay? I hope nakikita nyo ito. Punta ako sa Google, mga kapatid. Punta tayo sa Google, ha? Punta tayo sa Google. I-type natin dito, how many kinds of Catholic in the world? Ilan bang uri ng Catholic sa mundo? Tinype ko yan. Okay? I-click natin. Ito lalabas.
In addition to the Latin or Roman tradition, there are several non-Latin or several non-Roman ecclesiastical traditions. Meron po palang iba. Ano-ano pang iba? Catholic din ito sila. Armenian Catholic, Byzantine Catholic, Coptic Catholic, Ethiopian Catholic, East Syriac, Chaldeans, West Syriac, and Maronite. Each to the churches with this non-Latin tradition is a Catholic as the Roman Catholic. Click natin to. Ito. Kinilik ko na yon. Catholicity. Ito kapatid, makita ninyo, I hope mabasa nyo to ha. I-type na lang po ninyo at makita naman nyo ito. For the use, see Catholic terms. Catholic, okay? Catholic Church and Catholicism, Catholicity. From the Greek word, ang ibig sabihin mga kapatid ay universal. Catholic, okay? Catholicos. Nakita niyo ito sa baba, Roman Catholic. Anong ibig sabihin ng Romano Katoliko o Roman Catholic Church? Tingnan natin to. Lalabas yan kapatid ang meaning ng Roman Catholic. Okay? Ang Roman Catholic pala na term is sometimes used to differentiate. Ang Roman Catholic lumalabas na ginamit para ma-differentiate talaga, makita ang kaibahan nito, differentiate members of the Catholic Church in full communion with the Pope in Rome. So ito palang Roman Catholic, ang Pope in Rome ang kanilang pinaka-leader. Nakuha niyo mapatid? So ito po yun ha. Roman Catholic, leader nila ay ang Pope. Ang ngayon, si Pope Francis, na meron silang more than 1.3 billion na church members. Ito yung Roman Catholic. May isa pang Catholic, mga kapatid. Dalayan natin tong kursor natin dito sa tinatawag nating, okay, Eastern Orthodox. Ang Eastern Orthodox, hindi Roman Catholic, pero Catholic din sila. Ang Eastern Orthodox Church, officially Orthodox Catholic Church, ilang membro meron sila? 220 million baptized members. Nakita nyo, kanina, Roman Catholic. Ang membro, 1.3 billion. Marami talaga sila. Pero ito po palang Orthodox Catholic, ang membro nila, 220 million. Hindi Pope ang kanila pong head o leader. Anong grupo sila? Eastern Orthodox Church or Orthodox Catholic Church. Kanina, Roman Catholic. Ngayon, Eastern Orthodox na mayroong 220 million. Puntahan naman natin itong Oriental. Okay? Meron ding Oriental Orthodox Church. Ang Oriental Orthodox Church, tinawag din ito silang Catholic Church na meron silang membro na 60 million members worldwide. Okay? Puntahan naman natin itong isa. Assyrian Church of the East. Tinawag din silang Catholic. Ito, the Assyrian Church of the East, officially Holy Apostolic Catholic Assyrian Church of the East. Meron din silang millions of members. Pero sila ay different kinds of Catholics. Pero ang mga ito tulad ng Assyrian Catholics, Orthodox Catholics, Oriental Orthodox, Assyrian Catholic Church, sila ay mga Catholics pero hindi sila Romano Katoliko. Nakuha nyo? Again, sila lahat Pilipino, pero hindi sila lahat Tagalog. Hindi rin lahat na Tagalog Batanggenyo. Silang lahat Catholics, pero na-differentiate ang kanilang pag-Catholics ng mayroong Roman Catholics, mayroong Orthodox Catholics, Oriental Catholics, mayroong Assyrian Catholics. Tulad ng pag sinabing Protestant, hindi lang Lutheran, hindi lang Anglican, hindi lang Presbyterian. May Baptist, Anabaptist, may Methodist at iba pa. Nakanya kapatid. At hindi lahat ng Baptist ay Bible Baptist. May Fundamental Baptist, mayroong Southern Baptist at iba pa. Sana po naintindihan nyo yan. Kasi itong si Mr. Admin, como pagka may mabasang Catholic ang nag-compile, Roman Catholic na agad.
Sana naintindihan nyo yan, ano? Kasi kung hindi nyo naintindihan yan, naku, problema na lang talaga nyo yan. Maraming klaseng Catholics ito. Meron ding tinatawag, kapatid, na Independent Catholic. Ito, Independent Catholicism. Catholic din sila, pero independent sila. Basahin natin. Independent Catholicism is a denominational movement of clergy and laity who self-identify as Catholic and form micro-churches claiming apostolic succession and valid sacraments. Sila ang may claim din na sila ang mga tagapagsunod at sa kanila nanggaling ang ugat ng mga apostol at sa kanila din nagmula ang kanilang pananampalataya. Yan po ang claim ng Independent Catholicism. Wala itong pinagkaiba, kapatid, sa Pilipinas. Merong Roman Catholic Church, pero meron nag-split ng tawag IFI, Independencia Filipina Iglesia. Iglesia Filipina Independencia, IFI. Ito yung pinangungunahan, mga kapatid, ni Mr. Aglipay. Kita nyo, sila may claim din na sila ang tama, sila ang totoo na nanggaling. Ganon ang punto nito. Sa mga Catholics na napakarami nito, meron din silang Independent Catholics na tinatawag na micro-churches o Independent Catholic micro-churches. In spite of not being affiliated to the historic Catholic churches such as the Roman Catholic and the Old Catholics. So may Old Catholics o Orthodox Catholic. Tingnan ang term kapatid, historic Catholic churches. So hindi talaga isa lang ang Catholic. Different churches na nagkiklaim na Catholic. At isa doon ay Roman Catholic. I hope clear sa inyo yan, kapatid. Ating balikan ang ating pag-aaral. Now, hindi ibig sabihin, pagka sinabing Catholic, ay Roman Catholic Church na lang. Mali. Mali. Maling-mali. Kaya yung simbang tinutukoy niya na Roman Catholic na agad, mali. Maling-mali. Tuloy natin. Ito, type ninyo, kapatid, lalabas sa Encyclopedia Britannica, kahit sa Wikipedia. Are there different types of Catholics? The answer is yes. Inyo pong i-click ito, mga. What are the different types of Catholics? Click niyo yan. Lalabas ang maraming klaseng Catholics. Pero hindi lahat ng Catholics ay Romano Katoliko o Roman Catholics. Nakuha niyo, kapatid? Tulad ng napakaraming Dizon. Pero isa lang ang Cesar Diaz Dizon Jr. Ako yun. Kung mayroong mang kapangalan, di talaga kami magkamuka. Pwedeng magkapangalan, pero di kami magkamuka. Ito, different kinds of Catholics who are not Roman Catholics. Halimbawa, sa Rome, na mga naglalatin-latin tulad ng Romano Katoliko, kahit tinatawag ng The Latin Church, ito, kapatid, sila. The Latin Church or Roman Catholic, may ibang Catholic din naman, nasa Alexandria. Ang tawag sa Alexandria Rite. Merong Coptic Catholic, Eritrean Catholic, Ethiopian Catholic. Sa Antioch naman, may tinawag na West Syrian or Antiochene. Okay? Right. Mayroon tinawag na Maronite Catholic, Syria Catholic, Syro-Malankar Catholic, Armenian Rite, mayroong Armenian Catholic Church, East Syrian, may tinawag Chaldean Catholic Church, Syro-Malabar Catholic Church. Ito mayroong Albanian Catholic, Belisario, Belarusian Catholic, Bulgarian Greek Catholic, Byzantine Catholic, meron din pong Greek Catholic, Byzantine, Hungarian Greek Catholic, Italo-Albanian Catholic, Macedonian, maraming klaseng Catholic, kapatid. So, napakarami. Kaya, itong masabi ko sa inyo, basahan ninyo ako na ang Romano Katoliko ang nag-compile ng Bible. O Romano Katoliko ang nagsulat ng Bible. Ipadala nyo sa akin. Anong libro yan na Romano Katoliko ang gumawa niyan? Maniniwala ako sa inyo. Pero kung sabihin ninyo Catholic, that's true. Catholic nga ang nag-compile, nagbuo. Pero bago yan binuo, nakasulat na yan. Naintindihan nyo ba? Ikalawa, hindi ibig sabihin ikaw ang nagbuo, ikaw na lang ang tama kasi ikaw ang nagbuo. Kasi bago mo binuo yan, naisulat na ang tama. Malinaw? Isa pa. Ang nagbuo, Catholic Christians.
Ibig sabihin ng Catholic Christians, universal Christians. Kasi ang dapat bumuo talaga, Catholics, na mananampalat ni Kristo, alangan naman ang pabuuhin nyo sa Bible o mag-compile niyan ay mga Muslim. Pwede ba yon? Ang mag-compile mga Muslims, hindi Christians? Ang mag-compile dapat Christians na tinawag Catholics. Ibig sabihin universal. Alangan naman ang mag-compile mga Buddhist, mga Hindus. Ay di Catholic Christians nga ang dapat magbuo, mag-compile. Ibig sabihin, Christians ang nagbuo, pero hindi Romano-Katolikong Christian na agad ang bumuo. Sana po maintindihan nyo yan. Hindi ko po kayo ginagalit ha. Sana naman matablan kayo ng hiya. Huwag kayong magki-claim-claim na di ninyo gawa. Okay? Ayop. Clear po sa inyo. Hindi pa ako galit ha. Gusto ko lang madiin ang gusto at mailagay sa isipan nyo at puso ng mga pagkiklim na yan na sinabi pa ni Mr. Admin. Kitams mo yan. Tapos isama mo pa doon ang Seventh Adventist na parang kabuting nagsulputan ng mga anti-Catholics. Again, I'm not even anti-Catholics. I'm not even anti-Roman Catholic Church, mga kapatid. I love the Catholic Church. I'm talking to the people. Napakarami sa kanilang di nila alam ang katotohanan. Pero sa doctrine ng Catholic Church, dyan tayo we go deeper. Kasi hindi lahat ng aral ng Catholic Church totoo. Na hindi naman lahat mali. Tulad ng si Maria, ina ng Panginoon sa pagiging tao. Correct yan. Igalang ang mga disipulo, mga apostoles. Correct yan. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Correct yan. Pero kung sabihin na, ang Sabado, pinalitan na ng Linggo. Mali yan. Ang 10 utos, wala na. Mali yan. Ang baboy, kainin na. Mali yan. Tradisyon ang sundin kaysa Biblia. Mali yan. Santo Papa, ang siyang Pope na sinundan ni Pedro. Mali yan. Mangumpisal sa parit ng mga kasalanan mo. Mali yan. Mga batang maliliit, binyagan. Mali yan. Pagka halimbawa may COVID, yung water gun na lang gamitin. Mali yan. Magprosesyon sa kalsada. Mali yan. Magnunubina. Mali yan. Kaya hindi lahat ng turo ng Roman Catholic Church ay totoo. Huwag po kayong magalit, ni huwag po kayong magdamdam. Bakit po? Sinasabi kong ganitong pagkasabi para mamulat po kayo sa katotohanan. Mahal ko kayong lahat eh. Ang dami kong kamag-anak kayong Katoliko. Ako, kung hindi ako nag-Adventist, matagal na akong pare. Mag-father kayo sa akin kahit hindi ko kayo anak. They are not Roman Catholic Church. Or they are not Roman Catholic churches. But they are Catholic. But they are not Roman Catholic. Kaya kung aangkin ninyo at ipagmayabang ninyo na ang Roman Catholic Church ang siyang nag-compile, ang Roman Catholic Church lang ay may karapatang mag-explain, ang karapatan na mag-interpret ng Bible. Anong versikulo sa Biblia yan? Show me from the Word of God, then I will believe you. Pero kung sabi nyo, according to the Catholic tradition, bahala na kayo sa inyong tradition. Kayo na lang yan. Tingnan nyo ito, batid. Galing sa Catholicity from Wikipedia, the Free Encyclopedia. Ito, the Catholic Church is also known as the Roman Catholic Church. The term Roman Catholic is used especially in the ecumenical context and in countries where other churches use the term Catholic to distinguish it from broader meanings of the term. So, ang term na Catholics, ginamitan ng word na Roman Catholics para po ma-distinguish kung anong klaseng Catholic ito. Okay? To distinguish it from broader meanings of the Catholic. Kasi ang meaning ng Catholic universal is very broad. Again, ang Baptist, Pentecostal, Spirit, Mormon, Iglesia, Aglipay, kahit pa ang Muslim, Islam, kahit pa po mga kapatid ng mga Buddhist, Hindus, at iba pa, mga kapatid, universal yan. Catholic ang mga yan. Pero dapat dugtungan mo ng Roman Catholic para ma-distinguish kung anong klaseng Katoliko ka. Okay? Though the community led by the Pope and Rome is known as the Catholic Church, the
the traits of Catholicity, and thus the term Catholics are also ascribed to denominations such as, itong term na Catholic ascribes, kumbaga nakakapit din ito sa mga denominasyon such as the Eastern Orthodox Church, the Oriental Orthodox Church, the Syrian Church of the East. So ito yung ating tiningnan kanina, direktamente kapatid, sa Wikipedia, Encyclopedia, kapatid ko at kaibigan. So, ito mga Catholics din na mga ito, may dala din silang mga cross at iba pa, pero ang mga ito, hindi ito Roman Catholic. Ito sila ay tinatawag na Eastern Orthodox or Oriental Orthodox or Assyrian Orthodox, different kinds of Catholics. Kaya nga, pag sinabi mong Catholic, you need to define it. You need to distinguish it. Anong klaseng Catholic ito? Eastern Orthodox Catholic, Oriental Orthodox, Assyrian Church of Catholic, or ito ba mga kapatid ay Roman Catholics na nasa Roma ang kanilang pinaka-opisina? Yan kapatid. Galing po sa Catholicism versus Christianity, difference and comparisons difference. Is Christianity a Roman Catholic the same thing? Ito kapatid. Catholicism is the largest denomination of Christianity. So, ang the largest ng Christianity itong Catholicism. Catholicism. All Catholics are Christians. Kita niyo kapatid, lahat ng Catholics are Christians, or Christians are Catholics, or Catholics are Christians. But not all Christians are Roman Catholics. Kita nyo? Lahat ng Catholics, Christians. Tulad ng lahat ng Batanggenyo, Pilipino. Lahat ng Tagalog, Pilipino. Lahat ng Bisaya, Pilipino. Pero hindi lahat ng Pilipino, Ilocano. Nakuha niyo punto? But not all Christians are Roman Catholics. A Christian refers to a follower of Jesus Christ who may be a Catholic, Protestant, Gnostic, Mormon, Evangelical, Anglicans, Orthodox, or follower of another branch of religion. So ito palang salitang Catholic kapatid na term ay pwedeng mailapat sa mga Catholic na Protestant, Gnostic, Mormon. Bakit? Ang Protestant is universal. Gnosticism ay universal. Mormon, universal. Evangelical, universal. Anglican, Orthodox, universal. O anumang branch tulad ng Baptist, Seventh-day Adventist, Pentecostal na hindi nabanggit dito, pwedeng magamit ang term na Catholics kasi ang ibig sabihin ng Catholic, universal. Pero hindi ibig sabihin pagka-Catholic, Roman Catholic na lang agad. Ito, galing sa dictionary ng Thesaurus. Ano ang definition ng Roman Catholic? Ito Roman, may Roman talaga. Roman Catholic Church. Ang Roman Catholic Church, kapatid, is a noun. Noun. The Christian Church of which the Pope or Bishop of Rome is the supreme head. Ang Roman Catholic, para madali po siyang madistinguish anong klaseng Catholic, lagyan mo ng Roman. Roman Catholic, na ang kanilang presidente o pinaka-head, ang Bishop ng Rome na ang tawag Pope, yan ang Romano Katoliko. Pero yung Eastern Orthodox, yung tinatawag na Orthodox churches at iba pa, ang kanilang head or Pope, hindi po, ang kanilang head ay hindi po Bishop of Rome, hindi po ang Pope. Ibang klaseng Catholic din po yon. Ayop na intindihan po nyo yan. Okay? So, which type of Catholic are you? Kayo ba'y Roman Catholic or Eastern Orthodox Catholic? Kayo ba'y Coptic Orthodox? Kayo ba'y Greek Orthodox Catholic? Depende. Or maybe you are a Roman Catholic. So, ito kapatid, ang Pope, ang head ng 1.3 billion na mga Romano Katoliko, ito naman sila ay meron pong 600 million na mga membrong Katoliko pero hindi Romano Katoliko. Sila naman ay merong 600 millions members na mga Catholics pero hindi Roman Catholics. So sila po mga kapatid ay different kinds of Catholics. So the question is, which type of Catholic are you? So dapat maintindihan nyo po yan. Kaya yung sinasabi nito ni Buknoy bang tawag nitong taong ito, meron to sila mga kapatid yung factbuster.ph. Okay? Nang sabi nila ang Roman Catholic Church lang ang may authority o karapatan na mag-interpret ng Biblia. Mali! Ang mag-interpret, ang magturo, ang mag-explain. Holy Spirit! Nakikibasa ka lang para maintindihan mo. Nakuha mo? Ang magturo, ang mag-interpret, ang teacher, ang estudyante makinig sa turo ng teacher.
ang mag-interpret, ang magpaliwanag ay ang Holy Spirit. Makinig tayo sa bulong at turo ng Holy Spirit. Hindi totoo na ang Roman Catholic Church lang ang may karapatang mag-interpret, magpaliwanag, mag-explain ng Biblia. Yan ay malaking kalapastanganan. Trabaho yan ng Holy Spirit. I hope clear po sa inyo yan. Mahal ko kayo mga kapatid, sorry lang po kung medyo mabigat ang akin pong pagbitaw ng mga salita at pananalitang ito para lang po ma-explain natin ng maayos at maintindihan din po ninyo ng maayos, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Kasi without emphasizing this one, kayo po'y mananatili sa maling pagkaintindi at maling akala. Akala na lang ninyo, tama na lang yung pinaggagawa ninyo at pinagkiklaim ninyo. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, napaka mapagmataas ang kanilang pag-claim na may kapanatagan. Akala nila sila na talaga yon. Nako kayo. Again, above all else, however, remember, sabi na Apostol Pedro, not that none of us can explain by ourselves a prophecy in the Scriptures, or not one of us can explain the Scriptures. Sino ang mag-explain, kapatid? Ang Holy Spirit lang, kasi siya ang may control nito. Hindi simbang Romano Katoliko. Sabi pa ng Biblia, John 16:13, when, however, the Spirit comes, pagdating ng Holy Spirit, who reveals the truth. Sino mag-reveal ng truth? Hindi Roman Catholic Church, Holy Spirit. The one who will reveal the truth of God is the Holy Spirit. Ang Holy Spirit naman ang will lead you into all the truth. Hindi Roman Catholic. Ang Holy Spirit naman ang mag-speak, ang magsalita. Not of His own authority, but coming from God's authority. But He will speak of what He hears. Magsalita sa ating puso, sa ating tainga, sa ating katauhan. And will tell you of things to come. Hindi po Roman Catholic, Holy Spirit. Okay? Verse 15. All that my Father has in mind is mine. That is why I said that the Spirit will take what I give Him and tell it to you. So, sino ang nagpadala? Ang Ama, sa pangalan ni Jesus Christ. Ang Holy Spirit ang siyang magturo sa atin, hindi ang sino mang simbahan. Holy Spirit. Ang claim ng Roman Catholic argument number 4, ang simbahang Katolika po ang siya lamang magtuturo, mga kapatid ko at mga kaibigan. Tapos sabi nila, ang Roman Catholic Church daw, ito sabi niya, lahat sila nagsasabing, yung ibig lahat sila na hindi Katoliko tinutukoy niya, lahat sila nagsasabing mali ang simbahang Katolika na hindi tama ang itinuturo nito at hindi ayon sa Biblia. Again, hindi ako naniniwala na lahat ng tinuturo ng Romano Katoliko mali. I will tell you, honestly, at saka balanse. Marami din pong turo ang Romano Katoliko na tama. Tama. Tulad ng kailangang magpabinyag para malinisan ang kasalanan. Tama po yun. Pero kung wisik ang gamitin, ang mali na yon. Buhusalan ng ulo, mali yun kung anong kapamaraanan. Tapos sanggol pa lang, mali din yon. Tapos kung napagod ng pare, water gun na lang gamitin, mali yon. Pero yung turo dapat mapibinyagan para maalis ang kasalanan, at biblical yon. Dapat ay magsimba, tama yon. Dapat ay maging deboto sa Diyos, tama yon. Dapat ay magdedicate ng ating buhay sa Panginoon, tama yon. Pero kung sabihin mo, panahon ng Semana Santa, magpalo ka ng sarili mo, magpakadugo-dugo para ang kasalanan mo mapatawad, mamatay ka na lang, di ka mapatawad sa sakripisyo mo. Maniwala ka kay Kristo, manalig ka, mapatawad ka. So ang tanong, lahat ba ng turo ng Iglesia Katolika mali? Sagot, hindi lahat mali. Lahat ba ng turo ng Iglesia Katolika tama? Maraming mali. Sampulan ko kayo sa mali, ha? Ito. How about Sunday worship? Ang Diyos nagturo ng 10 utos.
Tinuro ni Jesus Christ yan. John 15 verse 10. Matthew chapter 19. Tinuro niya ang 10 Commandments. At isa doon ay ang Sabat. Anong turo ng Iglesia Katolika? Samantala, taliwa sa turo ng Exodo 20 talatang 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Anong ginawa ng Catholic Church? Galing ito sa Catholic Mirror, ha? Catholic libro to. Official publication of Cardinal James Gibbons, September 23, 1893. Anong ginawa ng Roman Catholic Church? The Catholic Church, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Turo ba ng Biblia na palitan mo ang Sabado patungo sa linggong pagsamba? Mali! Wala sa Biblia. Converse Catechism, Catholic Bible, book pa rin ito. Question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, why do you observe Sunday instead of Sabbath? A, because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Question, anong bersikulo sa Biblia na ang Roman Catholic Church, kapatid, ay binigyan ng karapatan na palitan ng Diyos, palitan ang salita ng Diyos na ang Sabado ay gawing linggo? Yan ang sinabi ko sa inyong mali. Bakit? Wala sa Bible, pero nasa kanilang doktrina, nasa kanilang tradisyon. Catholic Church, galing kay H.F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons, the Catholic Church claims that the change Saturday, Sabbath to Sunday was her act, and the act is a mark of her ecclesiastical authority in religious things. Yan ang teaching nila, na linggo na, pinalitan pa ang Sabbath. Ito, Catholic Encyclopedia, Volume 4, pahina 153. Ang Iglesia, pagkatapos palitan ng araw ng pahinga mula sa Sabat ng mga Hudyo o ikapitong araw sa linggo. Kita nyo, ang Sabat pang-apat yan, ikapitong araw sa linggo. Ay ginawa ang ikatlong utos na tumutukoy sa linggo. Na siyang araw na kailangang ingatan, banal, bilang araw ng Panginoon. Tanong ko sa inyo, saan mabasa sa Biblia ng linggo ingatan? Saan mabasa sa Biblia na ang linggo ay araw ng Panginoon? Ang Sabat ay ikaapat na utos, hindi ikatlo. Ikaapat dapat yan. Huwag kang magkaroon na ibang Diyos, huwag kang kumanribulto't larawan, huwag mong banggitin ang pangalan ng Diyos, walang kabuluhan. Pang-apat, alahanin mong Sabat upang ipangilin. Anong ginawa nila? Ginawa nila yung inalis na nila yung huwag kang gumawa ng ribulto't larawan, so nagiging 3 na lang. Okay? So ang Sabat, umabante, naging 3. Sa halip sana, ang Sabat, 7 araw, ginawa naman nilang linggo. Anong proiba? Ito, proiba ito especially sa mga Pilipinong nandyan po sa Pilipinas. Sa mga tarim Pangasinan, kayo pong mga taga Pangasinan na nanonood po ngayon, o mga Ilocano, mga Pangasinenses, na kayo po'y nakaalam na may mga Catholic churches diyan sa inyong lugar, na sa kanilang simbahan, may 10 utos. May nakikita ba kayong ganito? Nasa simbahan nila, kahit sa Pangasinan, mga kapatid, may 10 utos. Alam nyo kung ano nakalagay sa 10 utos nila? Diyan, no? Mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Palakihan natin. Mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Tanong! Saang bersikulo sa Biblia mababasa na ang linggo'y pangilin? Yan ang sinasabi ko, na hindi lahat ng turo ng Romano Katoliko ay biblical. Tama o totoo at hango sa Biblia. Pero nandoon yan sa kanilang doktrina, nandoon yan sa kanilang tradisyon, pero wala sa Biblia. Kaya yung semester admin na sumulat na napakaba, sabi niya mga anti-Catholics na mali-mali daw ang turo. Again, hindi lahat ng turo mali-mali, pero maraming turo talagang di lang mali, kundi maling-mali. Ayaw, clear sa inyo yan. Ito pa, El Nido, Palawan. Kayong taga Palawan naman, na nakapunta ng El Nido. Nakita nyo ba ang 10 Commandments ng St. Francis of Assisi Parish ng El Nido, Palawan? 1901 to tinayo. Sa bandang kanan, dito kapatid, nagpa-picture ako sa harap nito eh. Doon sa kanan, meron silang 10 Commandments. Mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Again, kayong mga taga-Palawan na mga nakakita ng 10 Commandments, pwede po ba kayo mag-message sa akin na meron po kayong nakita na 10 Commandments na ang nakalagay, alalahanin mo ang araw ng linggo upang ipangilin. Mangilin ka tuwing linggo at mga pistang pangilin. Ito ba ay nakikita nyo itong 10 Commandments na ito? Kung nakita nyo po ang 10 Commandments na yan, kapatid at kaibigan, tulungan ninyo po ako. Baka sabihin nila ng gawa-gawa lang yan ni Evangelist Dizon. Para po mga kapatid, inyo po itong makita. Para po mga kapatid, atin po itong mapatunayan.
Mahal ko mga kapatid at kaibigan na totoo ngang nakita rin ninyo, mag-message po kayo. Tapos, ating titinan dito. Sister Christine, pwede mong bantayan ito? Na kung mag-text sila, oh, nakita ko yan. Yung 10 Commandments na yan. Kahit hindi Palawan, kahit hindi po Pangasinan, kung saan mang lugar. Okay? Pakibantayan mo sandali kung may mag-text, ha? Alright, tuloy natin. Ito kapatid, lugar ko na ito. Santa Monica, Puerto Princesa City, Puerto Princesa City. Sa harapan ng malaking simbahan, ano nyo kapatid, ito yung Catholic Church. Sa unahan lang, Iglesia ni Cristo. Sa unahan lang noon, bahay na namin. Doon sa harap ng simbahan nila, meron po silang 10 Commandments. Tingnan natin kung anong laman. Ito, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Nandoon yan. Ito kapatid, sa cathedral nila mismo, doon, malapit ito sa pier, Immaculate Conception Cathedral Parish. Doon kapatid, sa gilid ng kanilang simbahan, ito yon. Ito yung Immaculate Conception. Nandiyan yung schedule nila ng mga pagsamba. Malayan Insurance ang nagpagawa nito. Ito kapatid, may 10 Commandments sila. Yan palakihan natin. Ito, mangilin ka tuwing linggo at mga pistang pangilin. Now, tanong ko sa inyo mga kapatid, totoo bang binago? Dapat ang Sabat pang-4. Dito sa kanila, ang pangilin ginawang 3 na. Dapat sana, Sabat 7 o Sabado ang pangilin, ginawa na nilang linggo. Mali kapatid. Ang Sabado, pinalitan ng linggo. Violation number 1. Ikalawa, ang pagkasunod-sunod na ginawa ng Diyos, inalter nila, ginawang 3, ang pangsambang Sabat, ginawa pati linggo. Kaya huwag kang magdamdam na kung ako mismo magsabi, mali ang aral ng Iglesia Katolika sa puntong ito, ay talagang makita nyo, mali naman po talaga. Diba ba? I'm so sorry mga kapatid, gusto ko lang po mabuksan ang inyong mga kaisipan. Ito po, Roman Catholic argument number 5. Ang sabi nila, anti-Catholics. Again, ako po ay hindi anti-Catholics, brother admin. Brother admin, anumang itinuturo mo, sana po naintindihan ninyo ang puntong ito. Wala na po tayong oras pa magpatuloy sa unahan kapatid. Pero gusto ko po mga kapatid, makita po ninyo, aking pong basa. Meron ba? Okay. Titingnan ko mga kapatid ang message dito sa atin ng mga kapatiran. Kung nakita ba nila itong aking sinabing ito? Sino ito? Ito. Eliezer Morino. May ganyan din po, pastor, dito sa San Binalunan, Pangasinan. Nasa harap din ng simbahan ng Roman Catholic. Yan kapatid. Meron. Sandali, meron pa. Sino pa ba? Jeffrey Sabelo. Ito pa. Jeffrey. Meron ba? Jeffrey Sabelo? Ito. Jeffrey Sabelo. Yes, nakakita rin ako sa Tagum City. O ito mga kapatid, Tagum. Davao na po ito ha. Tagum City. Sa malaking simbahan. Ganyan din. At sa Iloilo. Pati sa Iloilo, nakita nila yan. Meron nga sa amin sa Palawan eh. Chaudron Bochard sa Mountain Province sa Gada po ganyan na ang kanilang 10 Commandments. Kahit mapatid sa Subic, pumunta kami doon sa simbahan ng Catholic Church, ganito din. Saan pa? May nagsulat pa ba? May nag-message pa? Mag-message pa po kayo sa amin mga kapatid para po masuportahan ninyo kung gaano ba katotoo. Kayo na po mismo makapagpapatotoo niyan eh. Makapagpapatotoo po kayo niyan kung gaano po katotoo ang sinabi ko. Ngayon, tanungin ninyo ang pare, saang bersikulo mabasa ito, Padre? Mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Magpatulong kayo sa mga pastor na mga Pentecostal, born again, dating daan, Iglesia ni Cristo. Saan mabasa sa Biblia na mangilin tuwing linggo at mga pistang pangilin? Para po, fair ang pag-aaral. Kasi hindi nyo pwedeng sabihin, tama yung aral ninyo at nagagalit kayo kung kayo'y makoreksyonan at maturo ang tama, habang mali naman talaga. Nako. Dito nga, wala na yung rebulto. Ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag mong ipahamak at ipanumpa ang pangalan ng Hindi ganito ang pagkasulat ng Biblia, kapatid. Binago nila. Ay kayong mga hindi tagapagbasa ng Biblia at hindi nagbabasa, mapahamak kayo kasi nakikinig lang kayo dito kung anong sinasabi nila. So mga kapatid, I hope clear po sa inyo. Again hindi po ako anti-Catholic. Anti ako sa mga maling aral. Doon lang po ako. Wala ako ni isang Katolikong aking kinokontra. Sa aral lang po ako.
mga kapatid. I hope clear po sa inyo yan. At nawa, ang salita ng Diyos ay manatili sa inyong mga puso at isipan. Kapatid, wala akong magagawa kung ayaw niyong maniwala. Wala din akong magagawa kung ayaw niyong tanggapin ang katotohanan. Ang pagpili ay nasa iyo. Tulad ng bata. Sinabi niyo yung matanda, ano ba itong ibon na sa likod ng aking kamay? Kasi nakaganon siya eh. Buhay o patay? Isang pipit, napakaliit. Hawak na niya ang liig. Mga kapatid, sabi niya doon sa matanda, hulaan mo, tatang, ang ibon bang ito buhay o patay? Ang sabi niya, mga kapatid, bata, buhay man o patay, nasa iyong mga kamay. Bakit? Kung sabihin patay, pilipitin niya lang agad, sabi niya, ito patay. Pag sinabi niyang patay, hindi niya pilipitin, ito buhay. Ang desisyon ay depende sa bata. Ang desisyon po ay depende sa inyo yan. Pero kapatid, tandaan ninyo, sana naman kayo ang magdesisyon. Huwag niyong hayaan ibang tao ang magdesisyon para sa inyo. Anong sabi mo? Salamat po mga kapatid sa mga nagpadala pa ng kanila po mga message dito sa atin about 10 Commandments. Wala na po tayong oras pa na magpatuloy mga kapatid sa unahan. Ngunit kayo po ay aking inaanyayahan na tayo po'y muli lumapit sa Panginoon sa pamagitan po ng ating hardin ng pananalangin. Harinawa, inyo pong piliin ang Diyos. Piliin natin ang Diyos, piliin natin ang katotohanan, accept the truth and the truth will set you free. Atin pong sinagot ang mahabang sulat, hindi para magalit at galitin si Brother Admin o sino mang tao. Mahal ko kayo mga kapatid at walang dahilan na kayo po'y aking ipahiya. Ang akin lang po ay makita niyang katotohanan. Harinawa na sagot ang mga bagay ito. Kung malinaw sa inyo mga kapatid, maaari po bang mag-message kayo sa akin, purihin ang Diyos, Evangelist Dizon. Malinaw ang katotohanan. Salamat sa katotohanan. Salamat sa kanyang mga dakilang salita. Ating isama kapatid at mga kapatid sa ating prayer o hardin na pananalangin, Ernesto Bernardo. Good evening, G-Cam. Please help me to pray for my son, name Elijah Bernardo, na pagalingin na po ang damage ng lens ng kanyang mata para hindi na po maoperahan pa. Dudong Sidirano Samson. Good evening po, Pastor. Pakisama po sa panalangin ang Nogas family dito sa Mangingisda na may lagnat, sana gumaling na. Salamat po. Ito yung prayer request natin noong una na hindi natin nabasa. Then prayer requests galing kay Nancy Galardo, paki-pray po Pastor, ang pinsan kong si Flor Lucinia na may breast cancer stage 4. Marilyn Roloda, prayer request ko po yung ninang ko na Encarnacion Makasid na sa ICU na may COVID-19. Sana pagalingin na ni Lord para makauwi na sa bahay. Maria Elena Corpus, prayer request, spiritual healing po kay Johnny Lee Jackson, health healing po. Paul Filden, Nelson Ases, Brazil Ramin, Kelvy Lien, Joseph Di Amino, salamat po. Melvin Ochinang, magandang gabi po, Sir Pastor Dizon. Please include my wife in your prayer. Meron po siyang bukol sa lungs.
Sana po ay loobin ng Diyos na lumit na ito. Dati na po siyang naoperahan sa kulon. God bless. Okay? Kay Lula Nami, please pray, Pastor. Elma Mamak, nasa ospital na maluba po ang kalagayan dahil sa cancer niya. Mayroon ba tayong mga bagong prayer request? Okay. Mga kapatid at mga kaibigan, hinihiling ko po sa inyo, lalo tigit kayo po may mga prayer request, agahan po ninyo mga kapatid ang pagpadala ninyong prayer request para mabasa po natin agad at masambut namin dito. Galing kay Ernesto Bernardo, saan dito? Malononyes, pakipray po sa akin, Pastor. Meron po akong lagnat at sakit ng lalamunan. Sama din natin sa prayer mga kapatid si Sister Aluna Dizon na kumplituhin ang kanya pong kagalingan. Ang Pentecostal pastor kapatid si Sister Tihani Hernandez, atin din pong isama sa dalangin. Tayo po ay lumapit sa Panginoon at tayo po ay mananalangin. Dakila naming Diyos na nasa langit, nagagalak kami, Ama, sa inyong mga dakilang salita. Salamat sa inyong pag-ibig. Salamat sa inyong mga salitang buhay. Salamat sa salita ng buhay. Purihin kayo, Ama. Dakilain kayo, Ama, ng inyong mga anak, ng buong sanglibutan. Arang bawat isa ay manahang may katapatan, may pagtatapat sa inyo at sa inyong mga dakilang salita. Ang mga bagong nabinyagan, Panginoon, at magpapabinyag pa. Alam namin darating sa kanilang buhay ang mga pag-uusig, ngunit palakasin sila, Panginoon. Alam namin na ang kanilang mga buhay ay pupunuin ng pagsubok, ngunit kayo ang kanilang kalasag at kalakasan. Ingatan sila, Panginoon. Ang mga may kahilingan, dahilan sila may karamdaman, pagalingin, Panginoon. Dalawin, Panginoon. Palakasin, Panginoon. Ang kagalingan ay kanila pong makamtang lubos. Pagpalain din po, Panginoong dakila, ang mahal naming mga kapatid at mga kaibigan. Wala mang sakit, ngunit mayroon pong ibang mga suliranin. Ingatan din po sila, Ama. Pagpalain sila, Ama. Tulungan po, dakilang Ama. Sa inyo din po kami lumalapit, humihiling at dumadalangin na inyo pong pagpalain. Tulungan, O Diyos na dakila, ang inyong mga abang lingkod sa buong sanglibutan na nangangaral ng inyong mga dakilang salita. Lahat na gumagamit ng mass media ministry, ng radyo, FM o AM man, anuman ang kapamaraanan, pagpalain at bigyan ng kapangyarihan ito, Panginoon. Ngayon, bayan ng Diyos, ilapit natin ng lubos at ang hilingin sa Panginoon at tanggapin ang basbas at pagpapala ng Diyos Ama, ang biyaya at pag-ibig ng Diyos Anak, ang gabay at kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo ay mapa sa bawat isa ngayon at magpasawalang hanggan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa atin pong Jesus is Coming Again Ministry. Sa muli po, ako'y nagpapaalam sa pangsamantala. Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Nagsasabing ang Diyos ng langit nawa, ang patuloy na sa inyo sa akin, sa ating lahat, ay magpala. Marami pong salamat, mga kapatid. Thank you. Thank you. God bless you all. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again.
Program! Si Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again Program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilalanang tagapagsalita sa ating Jesus is Coming Again Program. Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Comes through the gate.